Parang hinulma si Hartenstein sa OKC Thunder. Nag-fit in kaagad siya sa batang team na ito at kabilang ngayon sa mga nagbibigay na impact para sa kanila. Sa season na ito sa kanyang 4 na laban, ito ang kanyang naging performance. 13 points, 14 rebounds, 3 assists, 19 points, 10 rebounds, 4 assists, 14 points, 14 rebounds, 3 assists, and 11 points, 18 rebounds, and 4 assists. Noong nakarang season sa New York Knicks ay ang naging breakout season ni si Hartenstein. Kahit maliit na puntos ang kanyang ina-average noon, nag-improve ang kanyang pangkabuang stats. From 16 million sa loob ng 2 taon, siya'y binigyan ng OKC Thunder ng 87 million sa loob ng 3 taon. Sa kanyang unang season, 30 milyones ang kanyang sasahurin at sa susunod na 2 taon, tig 28 milyon na ang kanyang sasahurin mga idol. Definitely, jackpot talagang OKC sa kanilang kinuha dahil mayroon silang pang-backup kay Chet Holmgren. Kahit na maliit man na numero ang kinakamada nitong si Hartenstein mga idol, maging sa rebounding, double-double pa ang kanya maibibigay. Hindi naman maiwasan ng mga eksperto na ikumpara ang naging performance ni Stephen Curry and LeBron James sa laban nila kontra OKC Thunder. Itong si Stephen Curry versus OKC Thunder pumuntos ng 36 points samantalang si LeBron ay 12 points lamang. Malaki ang pagkakaiba. Sa Golden State Warriors, sentro ng opensa itong si Stephen Curry. Samantalang sa Los Angeles Lakers, kay Anthony Davis nakasentro ang opensa. Pagkatapos nun ay kalat na yung kanilang scoring. Si Dalton Knecht nga 20 puntos, si LeBron 12 points. At si Anthony Davis nalimitahan sa kanilang labang iyon sapagkat yung inihandang game plan ng OKC Thunder ay nakafocus kay Anthony Davis at kaya ito'y kanilang shinutdown. Si LeBron sa kanyang 12 points, meron siyang 5 turnovers. Yung iilan dyan ay malalaking turnover pa. 0 out of 4 sa 3-point line. Grabe ang higpit ng OKC Thunder mga idol sa kanilang depensa. Bradley Beal hindi makakalaro sa kanilang laban kontra Golden State Warriors dahil sa maintenance. Yes mga idol, nakalista sa injury management itong si Bradley Beal. Sa madaling salita, siya'y bibigyan ng pahinga kahit na wala naman talaga siyang injury at walang masakit sa kanya. Maliban kay Bradley Beal, wala nga rin si Jusuf Nurkic sa kanilang laban. Nanggaling mismo yan mga idol kay Coach Mike Budenholzer. Kinakailangan dito na mayroong mag-step up sa kanilang mga manlalaro kahit na walang Bradley Beal and Jusuf Nurkic ngayon, kahit papano mayroon pa naman silang Kevin Durant and Devin Booker mga idol. So yan ang sa ngayon ng ating mga Fast Break balita, and as always, thank you for watching.